Sa pinagpalang araw po para sa ating lahat, ako po si Sister Lani Fortesa from Faith Life Santa Rosa. Ako po ay isang salon owner. Nag-umpisa po yung aming business taong 2016. Ako po ay nag-home service ng pedicure, manicure. Ako po ay nangarap na madagdagan yung aking kaalaman. Taong 2017 po, ako po ay nag-aral sa ALS at sa parehong taon, gumraduate po ako ng cosmetology upang makatulong po sa aking asawa na nasa abroad at isa pong OFW, na alam naman po natin na hindi porkit nasa abroad ay malaki po ang kita. Taong 2017 hanggang 2019 po ay nakikita po namin ang paglago ng aming business at taong 2019 naman din po, November, nakakita po kami ng lugar na kung saan pwede po namin ilipat yung aming pong business para sa isang expansion. Pinuntahan po namin ito kasama ng aking mga pastor at pinag-pray po namin ang lugar na ito. After po ng prayer, ako po ay pinayuhan ng aking mga pastor na huwag muna dahil hindi pa panahon. At salamat sa Panginoon dahil ako po ay natutong makinig sa aking mga pastor. Dahil sa mga sumunod po na taon, 2020, ay nagkaroon po ng malawakang pandemic sa ating buong bansa, buong mundo. Na kung nagkataon po, ako po ay isa sa mga lubog sa utang ng mga panahon na yon. At salamat din sa Panginoon dahil sa loob ng 2 taon ng pandemic, hindi po namin naranasan ang kawalan. Naranasan po namin ang pagpapala at ang biyaya ng Panginoon na kumilos po sa buhay po namin. Naunding taon na yon, 2020, ay nagkaroon po ng malawakang bagyo sa ating bansa, na kung saan sa iba't ibang panig po ng lugar ng ating bansa ay nagkaroon ng malawakang pagbaha at pagbagyo. Sa kabila po ng bagyo nito, naranasan po namin ang miracle ng Panginoon na kung saan bumabagyo, kami naman po ay binabagyo ng pagpapala. Purihin ang Panginoon. Natapos po ang pandemic, pumasok po tayo ngayon sa taon 2023, Year of Open Doors. Panibagong pagkakataon po na naranasan namin mula sa Panginoon ay may nagbukas na pintuan para sa aking asawa sa kanyang kumpanya. Dahil sa taong din po na to, ay nagkaroon po sila na isang malawak na misyon na kung saan pinadala po ang kanyang mga kasamahan sa trabaho para sa misyon. Pero sa kasamaang palad, ang asawa ko po ay hindi nakasama sa misyon na iyon dahil po siya ay naiwan sa kanyang kumpanya para po pamamahalaan yung mga bagay, yung mga pinagkakatiwala po upang gamitin para sa misyon. Siya po ay iniwan para katiwala po sa kanilang kumpanya. After po ng misyon, ay bumalik na po yung kanyang mga boss sa kanilang kumpanya at siya po ay pinatawag ng kanyang boss. At laking gulat po namin at may inabot po sa kanya na isang sobre na nilalaman po nun ay isang tip. Ang kahalaga po ng tip na yon ay humigit kumulang 300,000 piso. Salamat sa Panginoon dahil kahit hindi po siya nakasama sa misyon, siya naman po ay pinagpala ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang kumpanya. Dahil tunay nga na ang deklarasyon at ang katapatan ng Panginoon, na tunay na yung deklarasyon po namin ng mga panahon na yun para sa expansion po ng aming business ay hindi po nawala sa aking puso, sa aming pusong mag-asawa para sa ikalalago po ng business namin. Ang deklarasyon na yon na maipapagawa po yung aming salon na hindi po gagamit ng pera mula sa pagkakautang. Yun po yung ginamit namin na deklarasyon. At purihin ang Panginoon dahil napagawa po namin ang aming salon ngayon at heto po ang katibayan ng Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. At tunay nga na siya ang gumamit at siya ang gumawa sa lugar na ito. Naipagawa po namin ang aming salon, ang aming business na hindi po kami nangutang na kahit na singpunduling. Purihin ang Panginoon dahil tunay nga na hindi mababali yung kanyang mga salita, na hindi sinungaling ang Panginoon sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Yung katapatan po ng Panginoon, sa totoo lang po, hindi po natin matatawaran yung biyaya ng Panginoon. Napaka-importante po para sa ating mananampalataya kung ano po yung ating pinananampalatayanan ay ating pong idinideklara sa bawat araw. Purihin ang Panginoon dahil tunay na sa Kanya ang lahat ng papuri. Kundi dahil po sa Kanya, hindi po namin mararanasan ang lahat ng ito. Na kung saan, hindi ka nakasama sa misyon, pero pagbalik ng boss ng aking asawa, dala-dala ang sobre para sa aking asawa. Ito po ay nagsisilbing tip lamang at higit pa po ang kanyang nakuha kumpara sa mga nakasama po sa misyon.
Salamat, salamat sa Panginoon. Lahat ng papuri at pagsamba sa Kanya po namin ibinabalik. Salamat po. God bless you all. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Vivian Leva. Nagpasalamat ako sa Panginoon sa anak kong lalaki, si Paul, noong panahon na na struggle kami sa financial kasi kaya yung anak kong lalaki, nagtrabaho siya sa soy, habang nag-aaral yung dalawang anak, siya nagtatrabaho sa soy. Pero nung nakatapos ng mga anak ko, sinabi ko sa anak kong lalaki na mag-aral siya, ipagpatuloy yung pag-aaral niya. Pero sabi niya sa akin noon, ayoko nang mag-aral, ma. Sabi niya, ayoko na mag-aral kasi matanda na ako. Tapos sinabi ko sa kanya na, sabi ko, hindi hadlang yung edad sa pag-aaral. Sabi ko, iba nga dyan, nag-aaral kahit matanda na. Tinutuloy nila yung nila. Tapos yun, dinala ko yun sa prayer. Tapos yung, di ba, may mga tayo na testimony, may mga prayer request tayo noon, ating bagong taon. Lagi taon-taon yun nilalagay ko sa prayer request ko yung, Lord, i-provide mo yung pangangailangan ng anak ko sa pag-aaral niya mula sa kanyang tuition fee hanggang sa lahat ng kalit-itan kailangan niya sa kanyang pag-aaral. Lord, i-provide mo to, Lord. Dahil yun yung lagi kong prayer request noon since 2011. Yun yung prayer request ko. Tapos, siguro nakaisip-isip yung anak ko dahil nga nakikita niya yung mga kapatid niya, may pinag-aralan, tapos malaki ang sweldo. Tapos sinasabi ko rin sa kanya kasi na pag nagpamilya ka, di maganda yung, oo, bibigyan ka ng mga kapatid mo, pero hindi sapat-sapat kasi dapat ikaw kasi ang lalaki, ikaw yung magpapamilya. Kaya hindi maganda, mayroon ka rin sariling edukasyon na ano mo yung mga anak mo, mabibigyan mo sila ng magandang edukasyon na hindi ka aasa sa mga kapatid mo. Yun nga, siguro nakapag-isip siya, nag-aral siya. Tapos, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi talagang pinabay ni Lord yung pangangailangan niya dahil yung dalawang anak ko siya yung nagturong sa kanya, yung panganay ko siya yung sa tuition fee, yung bunso ko, at saka ako, kami yung bahala doon sa mga iba pa niyang kailangan, yung may mga miscellaneous, pamasahin niya. Naniniwala ko na yung mga yun ay bigay ni Lord. Dahil yun yung pinagpipray sa kanya na makapag-aral yung anak ko, makapagtapos siya ng college. Ngayon nga po, sa tagal ng panahon, 2011, ano na po ngayon, 2023, ilang years na yun? 12 years. Ngayon, masasabi ko na yung prayer request, request ko noon, ay ginarad na ni Lord. Naka-graduate yung anak ko ng civil engineering ngayon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil talagang hindi siya nagkukulang. Kaya nga sabi nga po, din yung sinasabi na kung ano yung pinagpipray mo kay Lord, wag mo muna itong pagbunuan mo ito sa panalangin at wag mo muna itong ibigkas hanggat hindi ito nagmamanifest sa iyong buhay. Kaya ngayon, naniniwala ako yung nagmanifest na sa amin yung nang makagraduate yung anak ko ng civil engineer at ngayon nga, nung November 23, lumabas yung result niya sa exam. Isa pa yun sa pinagpasalamat ko dahil nakapasa siya sa board exam. Glory to God po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yun lang po yung na-share ko sa pagpapalang binigyan sa amin ni Lord na sa tagal ng prayer to, ngayon nag-grant na. In Jesus' name, amen. Glory to God po. Encourage ko lang po sa mga nanay, sa tulad ko na single mother, huwag kayong mawala ng pag-asa. Umasa tayo kay Lord. Lahat ng prayer natin, lahat ng pagtitiwala natin, on trust natin kay Lord, yun yung lagi nating sa puso at lagi nating isipin na yung mga pangako niya, i-grant niya sa tamang panahon at tamang oras.
Good day po, ako po si Ann Luna ng Faith Life Tabon. So, gusto ko lang po i-share yung kabutihan po ng Lord sa buhay ko at sa buhay po ng isa sa mga mahal ko po sa buhay. So, kwento ko lang po sa inyo. Siya po dati ay nag-try pong pumasok po sa Philippine Air Force. Ang kaso po, siya yung nabigo kasi hindi na po pasok yung edad niya. Kumbaga, meron lang po silang age limit po nung mga panahon na yon. So, nung time na yon na disappoint po kami, nag-try po ng ibang work, ganyan, nag-apply siya ng ibang work. Kabutihan naman po ng Diyos na kapag-apply din po siya. Ang kaso nga lang po, nitong mga nakaraan, nung nagkaroon ng pandemic, yung regular niyang trabaho nawala din po. Pero ang Lord po patuloy po siyang kumikilos sa buhay natin. Patuloy po naming nararanasan yung kabutihan ng Lord sa buhay namin. And totoo yung sinasabi sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So yun po yung pinangahawakan namin ng Lord. May magandang plano po siya sa buhay namin. So nito nga pong nakaraan, yan, nagbukas po ang Lord ng pintuan ng oportunidad sa kanya kung saan po nagkaroon po ng special enlistment po sa Philippine Air Force. Tapos grinab niya po yung opportunity kasi po doon pa lang sa sinabi na itinaas po yung age limit. Kumbaga ginawang 35, 33 na po siya. Inangkay na po namin na favor na po yun ng Lord. So mula po doon, sa pag-apply niya doon, sa pag-i-exam niya, nararanasan po namin yung favor ng Lord. Kasi kung sa sarili niya lang po, hindi niya po kakayanin. Although nasagutan niya naman po yung exam, pero sabi niya, ipagkakatiwala ako to kay Lord. Kung ano yung magiging outcome, si Lord na yung bahala. Yun, praise God, nakapasa po siya. And then, mula po doon, patuloy nararanasan po namin yung favor, yung pagpapala po ng Lord. Kasi, pagkatapos po na may processing pa po sila, may medical sila. Dun sa medical, meron silang physical examination na naipasan niya naman po. And then yung nakakatuwang part po doon kasi yung yung ngipin niya, na ultimo yung bulok niyang ngipin, naging favor po sa kanya. Kasi ilang beses niya pong inattempt na ipabunot yon, sumasakit, gusto niya pong ipabunot. Lagi po siyang hindi inaalaw, kasi low blood daw po, kasi namamaga daw po, hindi po pwedeng tanggalin. Kaya hindi niya po naipabunot. So yun, naging favor po yun ng Lord kasi kung naipabunot niya po yun, madi-disqualify po siya kasi kumbaga yung count ng ngipin niya, kung nawala pa yung isa, madi-disqualify siya pag nagkulang pa ng isang ngipin. So yun, naging favor pa ng Lord yun sa kanya. Pero hindi naging madali kasi nung processing nila, nagkaroon ng challenge sa kanya kasi nag-exam sila sa neuro. After nila mag-take ng exam, isa dun sa mga kabatch niya, bago lumabas ng pinto, sinabihan na yung facilitator, sinabihan ng baboy. So yun, na-hold yung buong batch nila. Na-hold, nadamay siya. Kasi kasalanan daw ng isang, kasalanan ng lahat. Ganyan, na-hold sila. Pero patuloy namin pinanghawakan na na blessing yun ni Lord, favor yun ni Lord, na all things work together for the good of those who love God. Yun yung lagi kong sinasabi sa kanya, na may magandang purpose ang Lord, bakit nangyari yun. Kasi nga neuro, inaano siguro yung nila, yung kung paano sila mag-response dun sa situation. So yun, praise God, na isa siya dun sa mga nakaalpas dun, kumbaga naipasa niya yun. Pero yung may mga kasalanan, talagang naligwak siya patuloy. And yun, praise God, ngayong taon na to, na-disseminate na sila sa mga units nila. Yung nagpapasalamat ako sa Lord kasi out of the blue, biglang may nag-open na door of opportunity. Tapos yung favor ng Lord, favor by favor naranasan namin. Kaya talagang inangkay namin na eto na to, galing na to kay Lord. Yun nga, praise God. Ngayon na naka-duty na po siya. And patuloy po yung dinedeclare namin sa buhay namin, yung Romans 8:28 po, pinanghahawakan ko po talaga. That sabi po doon, for we know that in all things God works for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. So,